Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C+, umiinom ka ng Ovaltine. Dahil sa Ovaltine, nakakalakas ang ganda ng Mama Sam ninyo. So, yun. So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, happy Monday sa atin lahat. Syempre, naloka tayo itong mga nakaraang araw dahil ang daming ganap, no? Andiyo dyan ang Miss Earth, nag-coronation. And then, plus, nandiyan din ang Miss International kung saan nagkabuga ng mga kandidata sa kanilang preliminary competition. So, talagang sobrang exciting. Pero ito, mas exciting ang linggong darating dahil papunta na tayo sa exciting moment na Miss Universe. Dahil ngayon linggong to magaganap ang kanilang preliminary competition. Are you ready? So yon, may closed door interview sila. Plus, nandiyan nga ang preliminary competition, swimsuit, evening gown, and national costume. So yan ang mga paglalabanan ng mga kandidata. At dito natin malalaman kung sino nga ba ang mag-shine like a diamond star. O, diba? So, are you excited? Kasi ako, yes, sobrang excited ako dyan. Pero ito ang mas exciting, yung pag-uusapan natin today. So, speaking of Miss Earth, so Mama Sam, ano ang chika mo sa bagong winner na si Jessica Lane from Australia? Well, ang chika ko ay bongga. Another blonde beauty na naman ang nanalo nga dito sa Miss Earth etong nakaraang araw. At talaga namang masasabi ko, kung pagpipilian talaga ng ganda, ay nako, grabe. Sobrang ganda niya at winner. So sabi ng ganon, kapag blonde ka, winner ka sa Miss Earth. O, diba? So, yun. So, syempre, maraming natuwa sa resulta ng Miss Earth dahil nakita naman natin na talagang dumaan sa butas ng karayom ang mga kandidata dito. At masasabi ko, oh my gosh, nakakaloka silang lahat. At ayun nga, ang nagwagi ay si Australia. So, sino ba ang gusto ko dapat manalo dyan? Syempre, gusto ko manalo sana si Iceland. Kaya lang si Iceland hindi na nakarating sa dulo ng laban hanggang sa ano na lang siya. Tinawag na siya ng maaga-aga, di ba? So, yun. So, but I'm happy for her kasi syempre, at least, ano pa rin siya, di ba? Element queen dito sa Miss Earth. O, di ba? Speaking of Iceland, guys, alam ba ninyo, itong si Miss Iceland ay dating sumali na sa Miss Universe. Yes! But siya, kung di ako nagkakamali, Celeste Cortesi. So, yon, nag-join siya sa Miss Universe ng bonggang-bongga. At na-El Tocuyo siya ng bonggang-bongga doon. At ayun nga. So, dating El Tocuyo, ngayon ay winner. Diba? So, yon. So, at least, diba, napatunayan niya lang na talagang kadapat-dapat siyang bigyan ng corona sa galing at ang kanyang ganda. At ayun nga, nung Miss Universe, hindi siya masyado napansin. Pero ngayon, ayan, nakita naman ninyo, nag-uwi siya ng corona. Diba? So, yun. Congratulations, syempre, sa sa naging pambato ng Iceland dito sa Miss Earth. Ang bongga lang. And then, para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, tingin mo, ano nga ba ang kulang kay Miss Earth Thailand? Bakit hindi ito umabot sa dulo ng competition? Kulang ba siya sa ganda, height, or talino? Charot. So, yon. So, siguro, dahil sa dami talaga ng magagaling. Kumbaga, parang hindi niya naabot talaga yung mga galing nung iba. So, yon ang nakita ko kung bakit daligwak dito si Thailand ng bonggang-bongga. Pero, nakakalungkot man,
happy na rin kasi at least nag-top 20. So, nag-expect lang ako na makaka-top 12 pa siya pero doon pa lang nalaglag na siya. Siguro, yung appeal, hindi ba katulad nung nakaraan taon na talaga sobrang ganda ng pambato ng Thailand. So, dapat makahanap sila ng ganung ganda, di ba? And maybe, kapag nakakuha na sila ng blonde na candidates, I think winner na sila. So, yan! Ganon! Kasi kapag blonde ka, panalo ka sa Miss Earth at saka sa Miss World. Ganon! Anyway, congratulations pa rin sa Thailand. At para naman sa sumunod natin, chika, speaking of Miss Thailand, Mama Sam, anong masasabi mo kay Miss Earth Fire 2023? Sa ganda na meron siya, tingin mo, dapat nga ba siyang sumali pa sa Miss Universe Thailand? Well, oo naman, kasi maganda siya. Pero ang akin, sana hindi niya na maisip yon. Alam niyo kung bakit? Magiging tinik lang yan sa magiging pambato natin kapag natapat siya, di ba? So, yon. Kasi meron siyang ganda, very Thai yung beauty, and then magaling ang comm skills. So, I think tama ng Miss Earth siya. Dapat magkaroon siya ng loyal dyan sa Miss Earth. Huwag na siya sumali ng Miss Universe Thailand. Kasi pag nanalo pa yan, magiging tinik pa yan sa laban natin sa Miss Universe. Kung sakasakali, kung sino man ang makakatapat niyan. Di ba? So, yan. Ano ba? Charot. Anyway, bata pa yan eh. Oo. So, possible nga na mag-join pa yan sa iba pang pageant. Hindi ba katulad ni Baitong na medyo yung edad niya ay... Si Baitong kasi loyal eh. So, I hope na ganun din siya. Di ba? So, yon. So, si Baitong magaling din yon. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, April Smith, hindi na nagtuloy sa pageant na nilalabanan niya nga dito sa Kasanggayahang dahil sa pa-delay-delay yung pageant. Pero, April Smith nasa Miss Universe Cebu ngayon. Anong chika ko dyan? Naloka ako. Charot. So siguro na-inspired siya kay Chelsea Manalo at nagkaroon siya lalo ng lakas na loob na itry uli one more time ang laban niya sa Miss Universe Philippines. Diba? So yun yung nakikita ko. Kasi nga syempre may Chelsea Manalo. Pero doubt ako na nanalo ngayon ay Black Beauty. So, magpapanalo uli sila agad-agad ng Black Beauty. So, medyo parang duda ako dyan. Kasi parang tinry ng Miss Universe Philippines ang beauty ng Black Beauty. But parang feeling ko iba na naman yung hahanapin nila sa susunod. Ganon. So, good luck. Diba? Malay mo, si Chelsea Smith ang next Miss Universe natin. Charot. Miss Universe Philippines natin. Diba? Magaling din naman si Chelsea Smith in terms of pasarela, Q&A. Kaya lang, siguro dapat magpahinga muna siya ng mga 1 taon pa tapos saka siya bumalik. Kasi parang feeling ko kagagaling lang ng Miss Universe Philippines sa Black and I think na parang hindi sila kukuha ng another Black. Pero kung ano yung gusto niya, malay mo naman, di ba? Talagang willing na siya na kumabog. Lalo na ngayon na talagang mas sexy siya, mas maganda ang kutis niya, na talagang, alam mo yon na mas parang napagandaan niya na, di ba? So, sige lang, go. Kung kaya mong ipanalo, bakit hindi? Diba? So, yon. So, tingnan natin. And then, para sa sumunod natin, chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa evening gown ni Miss Earth Philippines na naloka ka ba sa pasabog niya? Yes! Naloka ako ng bonggang-bongga kasi akala ko si Pauline Amilek siya nung lumabas. Tapos sabi ko, ay, maala Pauline. Tapos, bongga yung pa-reveal niya. So, windang ako. Hindi mo akalain na ganun lang kasimple. Pero, sobrang may pasabog. So, sana sa Miss Grand siya sumali. Kung sa Miss Grand siya sumali, winner yan. Kaya siya nalaglag dyan kasi dahil sa pa-reveal, dapat hindi na siya nag-revealing. Kumbaga, parang mas better na ipinakita niya na agad. Ganon. Kasi syempre, alam naman natin na ayaw ng mga organization yung mga drama na pang Miss Grand. Tapos ayaw din nila na
pag Miss Grand ka, drama mo pang Miss Earth, naliligwa ka talaga, di ba, pag ganon. So, dapat umayo tayo doon sa pageant. But maganda yung ipinakita niya. To be honest, naaliw ako doon. At sabi ko, ay, ang bongga. Winner, di ba? So, yun naman talaga eh. Winner naman talaga yung eksena niya eh. Anong gagawin natin? So, yon. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, syempre tapos na ang Miss Earth. Pwede na bang sumali sa Miss Grand si Aliana at Duana? Well, ang masasabi ko, bongga yan, di ba? So, why not, di ba? Kung talagang gusto niya at prepared siya. Ako, para sa akin, si Liana at Duana, potential to. Potential siyang, manalo ng Miss Grand title, di ba? Kasi iba kasi yung ganda ni Aliana at Duana. At alam naman natin kung ganda ang hinahanap sa Miss Grand, Aliana at Duana, pwedeng-pwede. Diba? So, yun. So, nakakaloka. I'm so excited kung sakaling siya yung sasali. Kasi parang feeling ko, eto na yon. So, siya na ang hinihintay. So, ewan ko kung makakatanggi sa kanya si Nawat pagdating sa ganda, pagdating sa kung ano yung meron siya. I wish and I hope na sana mag-Miss Grand talaga siya. But speaking of Miss Grand, Mama Sam, anong masasabi mo? Michelle D, di ba? So, nagpalitan sila ng follow ni Mr. Nawat. So, tingin mo, Mama Sam, may plano ba si Michelle D na sumali sa Miss Grand? Naloka ako dyan, sa totoo lang. So, tinignan ko yung age limit. Oo, hanggang 30 nga. Tama nga kung sino man yun, si Jan 31 yata, yun nag-comment kanina doon sa live ko. So, yon. Okay. So, pero hindi ko nakikita, di ba? Kasi di ba parang nag-Miss Universe ka na, nag-Miss World ka na, nag-Miss Universe ka. Tapos gusto mo pang maging Miss Grand. O, di ba? Bongga. Pero nakakatakot kasi nga, baka mamaya, alam mo yon, kasi iba kasi yung hinahanap talaga ng beauty pagdating sa Miss Grand. But I think Michelle D, kung magbi-Miss Grand siya, oh my gosh, nakakaloka. Hindi ko ma-imagine, sa totoo lang. At hindi ko alam. Pero syempre, ayoko naman siyang masayang lang ng ganun-ganun. Pero kung sakaling sasali siya, alam ko, well prepared to si Michelle D kasi very grand talaga ang mga eksena niya. So, I hope so. Ganon, charot. So, yun. So, bigla tuloy ako nag-hope sa kanya. But Michelle D is one of the best candidates ng Pilipinas talaga na ipinadala natin sa international pageant. Mapa Miss World, talaga nakita naman natin, Diyos ko, nakarating siya sa top 12 na Miss World, nakarating siya sa top 10 ng Miss Universe, at sa Miss Universe, Diyos ko, sino ba makakalimot sa eksenang ipinakita niya ng bonggang-bongga? And then, kung sasali siya sa Miss Grand, ewan ko, Diyos ko, mukhang gusto niya. Charot! So, yan. So, nakakaloka. But, ako, ang nakikita ko lang dito, wala lang. Siguro, finalo niya lang si Nawat. Natuwa siya sa production na pinakita ng Miss Grand. So, parang mas naniwala siya ngayon sa Miss Grand. Ganon. And then, sino ba naman ang hindi maaaliw sa Miss Grand, di ba? Marami naman ng mga kandidata na aliw. So, lalo na ngayon, naka-first runner-up tayo. So, parang feeling ko, interesado siyang sumali para ilaban ng Pilipinas. So, charot. So, yun. Oy, in fairness ha, kakayanin yan ni Michelle D. Charot. Kaya yan. Ay nako, na-excite ako. By the way, so tingnan natin kung ano ang magiging eksena. Kasi nga, ang tanungan na lahat, tingin nyo ba ay siya na ang susunod na Miss Grand Philippines 2025? Oh my gosh, nakakaloka. Anyway, so let's see. Basta ang alam ko lang ay love ni Michelle D ang Pilipinas. At kung sakaling sasali man siya dyan, ang saya. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan,
please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.